Hindi pa rin ligtas ang siyudad sa pinsala. Matagal nang usap-usapan ang unti-unting paglubog ng siyudad. Sa katunayan, sabay itong lumulubog habang tumataas ang level ng dagat, dahilan ng mas madalas at matinding pagbaha. Kasabay nito, ang daang-dahang paglubog ng ilang mabibigat na structure, gaya ng bell tower ng Prairie Charts na naitalang lumulubog ng 1 mm kada taon. Mga kaibigan, ito ang napakagandang siyudad ng Venice na makikita sa bansang Italy. Binansagan itong The Floating City. Well, hindi naman totoong nakalutang, ngunit alam nyo ba na ang siyudad na ito ay nakapatong sa milyong-milyong mga kahoy. Mga kaibigan, imbis na konkretong pundasyon, ibinabaon muna sa ilalim ng tubig ang mga kahoy bago itinayo ang mga gusali. Kung haalisin ang mga nagagandahang gusalit bahay ng Venice, ay bubungad ang tinatayang mahigit 10 milyong kahoy sa ilalim nito. Pero ano nga ba ang sekreto ng mga kahoy na ito? Bakit hindi nabubulok ang mga ito kahit ilang libong taon nang nasa ilalim ng tubig? Mga kaibigan, ang Venice ay tinayo sa gitna ng putikan ng Venetian Lagoon, kaya kilala ito bilang Floating City. Noong 5th century AD, pagkatapos sa lakayan ng mga barbarian, ay napilitang lumipat ang mga lokal sa lagon at nagsimulang magtayo ng kanilang tirahan na gawa sa kahoy, tambo at clay. Pero hindi sapat ang mga materialis na ito upang maging stable ang struktura at proteksyonan sila sa mga sakuna. Kaya naghanap sila ng mas matibay na solusyon. Dito, naisip nila ang paggamit ng mga kahoy na poste para gawing pundasyon ng kanilang mga tirahan. Kaya naman, mas pinangangalagaan nila ang kanilang mga kagubatan para masiguro ang sapat na supply ng kahoy. Bagamat walang tiyak na bilang ng mga kahoy na poste sa ilalim ng Venice, tinatayang higit 10 milyong piraso ng kahoy ang ginamit dito. Sinasabing 14,000 na kahoy ang ginamit na pundasyon sa Rialto Bridge at 10,000 oak trees naman sa San Marco Basilica. Dalawa pa lang yan sa mga gusali ng Venice. Mahigit 1,600 years nang nakatayo ang Venice gamit lamang ang mga kahoy na pundasyon. Samantalang ang mga modernong gusali na gawa sa bakal at konkreto ay sinasabing karaniwang tumatagal lamang ng 50 years. Mga kaibigan, paano nga ba inilagay ang mga kahoy sa ilalim ng tubig? Gamit ang matitibay at hindi madaling mabulok na kahoy tulad ng oak, pine, alder, larch at elm, maingat nila itong ibinabaon sa ilalim ng tubig o sa seafloor hanggang sa hindi na ito kayang pukpukin pa. Ang bawat posting ito ay may lapad na 10 hanggang 25 cm at may taas na mula sa mas mababa sa 1 meter hanggang sa maximum na 3.5 meters. Karaniwang 9 na poste ang itinutusok sa lupa ng pabilog kada square meter. Pagkatapos may baon ay pinuputol ang dulo ng mga poste ng kahoy upang maging pantay ang ibabaw na nakalubog lang below sea level. Sa ibabaw naman ng magkakadikit na kahoy ay inilalagay ang mga tabla o biga bilang suporta. Para sa iba pang mga gusali, ang kapal ng tabla o biga ay karaniwang 20 cm o mas mababa, habang umabot naman sa 50 cm ang kapal para sa mga malalaking gusali tulad ng bell towers. Mga kaibigan, dahil sa siksik na pagkakabaon ng mga kahoy sa putikan, nagkakaroon ng matinding friction sa pagitan ng lupa at kahoy na nakokompress ang malambot na lupa, kaya mas tumitibay ito. Makikita natin dito ang epekto ng pagbabaon ng mga kahoy sa putikan o mas malambot na lupa. Mas tumitibay at hindi lumulubog kapag mayroong mga nakabaon na kahoy. Ngunit sa parte na walang kahoy ay malambot at madaling lumubog. Bagamat tinatamaan ng bakterya ang kahoy, tumutulong ang pressure sa ilalim ng tubig na punuan ng mga butas na dulot nito. Pumapasok din ang minerals galing sa tubig tulad ng calcium carbonate sa maliliit na sira. Unti-unti nitong pinatitigas ang kahoy, kaya nananatiling matibay ang pundasyon ng Venice kahit ilang daang taon na ang lumipas. Pero kahit gaano katibay ang pundasyon, hindi pa rin ligtas ang siyudad sa pinsala. Matagal nang usap-usapan ang unti-unting paglubog ng siyudad. Sa katunayan, sabay itong lumulubog habang tumataas ang level ng dagat, dahilan ng mas madalas at matinding pagbaha. Kasabay nito, ang daang-dahang paglubog ng ilang mabibigat na structure, gaya ng bell tower ng Prairie Charts na naitalang lumulubog ng 1 mm kada taon. Dahil dito, inilunsad ang MOSE o Modulo Experimentale Electromekaniko, isang proyekto na layong protektahan ang Venice mula sa high tide at pagbaha gamit ang mga harang na kumukontrol sa daloy ng tubig. Pero pansamantala lamang ang mga solusyong tulad nito. Hindi man tiyak kung ilang daang taon pa ang itatagal ng mga pundasyon, malinaw na nakasalalay ito sa ating pag-aalaga at pangangalaga sa kalikasan.
Para sa inyong mga opinion, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba ng bidyong ito. At para maging updated sa atin pang susunod na mga upload, siguraduhin mag-subscribe. I-like na rin ang ating mga videos bilang suporta.